are the 3 things that you have learned in the quarter 1? First, we will talk about the plagiarism. It is a piece of writing that has been copied from someone else and it is presented as being your own work. It is also the taking someone's words or ideas up to your own work. Ang natutunan ko sa plagiarism ay pangungopya mo sa gawa ng iba na pinipresent mo yun as sarili mo ng work. Like, hindi ka na nagbigay ng credits, hindi mo na binigyan ng references, or hindi mo na pinaraphrase yung work niya. Kaya doon lumalabas yung pagpa-plagiarize mo sa ibang tao. Like, ginagamit mo yung gawa niya nang walang credit sa kanya. The second one is the copyright, a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. So dito sa copyright, ang natutunan ko is yung rights mo sa mga gawa mo, like yung literary and artistic works. Example nga nito yung mga gawa mong books, mong music, poems, yan. Ang example nga nito yung kumakalat na issue in 2016 yung kay Ed Sheeran tsaka yung kay Marvin Gaye na parehas daw yung beat nung kanta pero naipanalo pa rin yun ni Ed Sheeran kasi sabi nga niya is yung kanta niya is unique. Hindi niya ginayo yung lyrics ni Marvin Gaye pero parehas lang ng tono. Yun. The third one that I have learned is fair use, means you can use copyrighted material without a license only for certain purposes like teaching, researching, reporting. Sa fair use, 'di ba, sabi nga pwede mo daw gamitin yung mga copyrighted material without license. Example lang nito yung sabihin natin may performance kayo sa classroom like may music, yun. Yung music na yun, pwede nyong gamitin yun as your background. Then sasayaw kayo sa harapan, yun. Then, isa din example nito yun sa sa Showtime, like yung Gento. Diba nga, bawal nila ipatugtog yun kasi nga may bayad. Then, doon na pumapasok yung fair use. Like, pwede mo siyang gamitin in terms of teaching or research, reporting, yun. So, how will I apply the things that I have learned in everyday life? Baka ganyan na plagiarism. Siyempre, magagamit ko siya during our research. Siyempre, may sabi kami ng I. Magagamit namin yon para hindi kami masabihan na plagiarism yung gawa namin in our research paper. Siyempre, pa nagsasearch kami ng mga study about sa certain topic namin, malaking matutulong nito. Like, may isip namin, kailangan hindi kami plagiarize dito, kailangan mag-citation kami like ganyan or mag-paraphrase and magbigay ng references para hindi kami ma-plagiarize. The second one is about social media. Syempre, malaking matutulong niyang about sa plagiarism na yan. Like, magkakaroon kami ng thinking na syempre kapag gumagamit kami ng Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ganyan, we will always give credit sa mga owner ng mga gawa nila. Like, kapag may nakita kang post or sabihin natin, speech sa YouTube or Facebook, syempre kailangan magbigay tayo ng doon, ng credits, ganyan in everyday life para hindi tayo makasuhan or hindi tayo masabihan na ninanakaw natin yung mga gawa nila. Always keep in our mind na kailangan give tayo ng credit sa kanila. Magagamit ka naman ng fair use sa pang-araw-araw like sa mga school activities during our reporting or may tuturo ka sa harapan, i-brand. Then, malaking tulong yon para sa mga schoolworks ko in everyday life. What is the one question you have or something you are confused about? Ang question ko lang is bakit hindi mahuli-huli yung mga mapanlamang sa ating lipunan like yung napalabas sa ABS-CBN, yung paglalabas ng mga CD.